We pray, Lord, that this message will be heard by those people who seek your face. Dalangin ko po, Diyos, na sa pangalan ng Panginoon Kristo, huwag mo pong hayaan, Lord, ang sino man, Panginoon, na hindi tinatanggap ang iyong kapahayagan, na hindi sinusunod ang iyong mga salita. We pray, Lord, hallelujah, alisin mo po, Panginoon, ang indifference. At tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay hindi para sa mga leader o manggagawa, kundi para sa lahat na hinahanap ka. We pray, Lord, sa pangalan ng Panginoon Kristo, that the message today, Lord, will give, Lord, wisdom sa lahat ng mga makakapakinig at tunay nga magkaroon ng desisyon na maglingkod sa iyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Salamat po ng marami. Ang lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa oras ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At isa lamang ang nais natin, no? Kapatid, maglingkod ka na sa Panginoon. Ilagay mo yan sa iyong comment section. Maglingkod ka na sa Panginoon. Sabi nga natin, the harvests are plenty, but the problem are the numbers of workers, no? Ang kulang natin ay ang mga manggagawa na katuwang natin sa gawain ito ng Panginoon. Hallelujah. So we pray na nananawagan kami ng ating service ay tuloy-tuloy na at kayo po, yung inyong presence is very much welcome, no? As we still observe the minimum safety protocol na ibinigay ng gobyerno. So mga kapatid, hallelujah, panahon na para humayo. Sabi nga natin, panahon na para suportahan natin ang ating mission, no? So nalalapit na po ito at sa mga susunod na araw, tayo po ay pupunta sa Batangas to bring encouragement, no? To bring the Word of God, no? Sa mga family na tunay nga wini-welcome ang salita ng Diyos. So continue to pray, hallelujah, ang pagpunta natin sa Lipa, sa Taal at sa Santo Tomas, okay? At siyempre sa Sukat. And then susunod ay sa Masbate. Continue to support our ministry there sa ating mission, mga kapatid. No, ang ating Christmas celebration ay may temang Paskong May Pag-ibig, hindi sa salita, kundi sa gawa, no? Sa araw na ito, sabi nga natin, it is more blessed to give than to receive. Huwag nating kalimutan, Panginoon, yung mga tao na yung iba na hindi naging mapalad na makatanggap ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng trabaho, biyaya ng provision, no? Maliban na lang tayong mga anak ng Diyos na tinawag niya at pinagpala for a certain purpose. Kaya nga, sabi nga natin, if we will be obedient, walang magugutom. If we are obedient, walang mapapahamak, walang maliligaw. Sapagkat sabi nga natin, ang katugunan at pag-iingat ng Diyos ay ginagawa niya sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Hallelujah. So praise God, tuloy natin ang ating pag-aaral na salita ng Diyos. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung mark ng tinatawag nating bondservant of Christ. Kaya nga sinabi ni Paul, sa simula pa lang, unang-una nagpatawag siya ng meeting sapagkat siya ay aalis. At wala nang kasiguraduhan kung siya ay makababalik pa ng buhay. Isa lang ang alam niya, ayon sa banal na Espiritu, ang lahat ng patutunguhan niya ay magdaranas siya ng kahirapan, no? At kasama na doon ang pagkapiit o yung pagkakulong dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, mga kapatid, sabi nga, pinapaalala niya sa church na mag-ingat, no? Habang wala siya, sabi nga darating at asahan natin darating ang kaaway upang guluhin ang ating gawain. It is very important na sa oras na ito, continue to pray na yung madagdagan tayo ng mga pastors, shepherd, no? Shepherd ng Panginoon na mangangalaga sa isa't isa, no? Sa bawat kaluluwang dinadala sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy sa oras ito, ituloy natin ang pag-aaral. Hallelujah. Praise God.
Purihin ang Panginoon. So, we are in the part 2 ng gawa ng tinatawag nating, sabi nga dito ni Pablo, 1 Corinthians 11:1, tularan nyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, we are praying na sa pag-alis natin sa misyon ay may mga tao na magbibigay ng panahon, concern, pagmamahal sa gawain ng Panginoon, lalo na sa ating daily devotion, no? So, paano makikilala ang mga lingkod ng Diyos at ang mga mababangis na hayop sa loob ng iglesia? So, katulad ng ating unang bahagi, pinakilala ni Pablo ang uri ng kanyang paglilingkod, no? Ibinahagi niya yung mga bagay na ginawa niya habang siya ay kasama nila. And these are the marks of the true bondservant of the Lord. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag nating babala niya sa mga panganib sa loob mismo ng iglesia. Okay? Sulitin natin, pinakita sa atin ni Pablo sa salita at sa gawa ang lahat ng nasasaad sa mabuting balita sa salita ng Diyos, kasama na ang paglilingkod ng may katapatan, no? Walang pagtatangi. Okay? So, tingnan uli natin, number 1, sabi nga natin, ang commitment ni Paul as a bondservant of the Lord. Siyempre, sabi dito, siya ay determined to start and finish God's work in his life, no? And then, sabi nga natin, number 2, susunod, iniisip niya yung kapakanan ng iba, hindi yung pansarili. Sabi nga natin, naglilingkod siya ng walang pagtatangi, walang mayaman, walang mahirap. Led by the Holy Spirit, pinangungunahan siya ng Banal Espiritu. At sabi nga sa lahat ng pagkakataon, kahit sa gitna ng panganib, hindi siya umaatras, hindi siya umaayaw. And then, siyempre, sabi nga natin, yan ay Christ-centered, the message, at sabi nga natin, ang kanyang pangangaral, no? And then, siyempre, yung tinatawag nating full obedience, at sabi, yung tinatawag nating walking the talk. Ano ibig sabihin nun? That what you have said, preach, you must apply it first before you tell other people. Bago nila sundin na ito, sumunod ka muna sa salita ng Diyos. Kaya nga sa mga teachers natin sa church, do not treat the Word of God na pagkatapos mong gamitin ay itatapon mo na lamang. These words are important. These words are being given to lead and guide everyone. Sabi nga natin, kahit sa 10 beses mo makinig sa mensaheng ito, kapatid, hindi maubusan ng kapayagan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya kayo mga nakikinig, mga kapatid, bigyan natin ng pansin. Ang sabi ng Acts 20:28-38, number 1, yung warning, ingatan nyo ang inyong sarili. So number 1, ingatan nyo ang inyong sarili. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Marami po ngayon ang nalilinlang sa mga maling katuruan. Marami ngayon ang naaaliw sa mga bagay katulad ng pagpapalang pinansyal, yung tinatawag nating prosperity gospel, no? Itinuturo ng ibang mga lingkod ng Panginoon sa halip na ang mabuting balita, ang tinutukoy nila ay ang mga pagpapalang pinansyal. Okay? So, nakita naman natin kung anong ginawa ng Panginoon, no? Sabi nga natin, hindi nga siya nagkaroon ng sariling tahanan. Samantalang, nakakalungkot isipin na maraming gawain ngayon na instead of putting their talent para sa paghayo at pagpapayag ng mabuting balita, mas minabuti pa nila na mag-focus sa tinatawag nating solicitation, no? Sa pamagitan ng pinansyal na tulong. Tayo ay tumatakbo sa ministeryo sa pamagitan ng binibigay niyong kaloob, mga tithes and offering. Kaya tayo mayroong mga kakayahan sa broadcast, sa ating services, maging yung ating simbahan ay inuupahan natin ang lugar na yon. So mga kapatid, lahat ng bagay na inyong binibigay ay dumediretso sa pangangailangan ng ating gawain para magpatuloy itong humayo. Pero sabi nga natin, nakakalungkot na naapektuhan tayo ng pandemya, sapagkat sabi nga natin, until now, hindi pa rin nakababalik ang iba nating mga manggagawa.
At sa halip na madagdagan, tayo pa ay nabawasan. Kaya sabi dito, ingatan nyo ang inyong sarili. Lagay nyo nga dyan sa comment section, ingatan ninyo ang inyong sarili. Alam niyo po, mahirap po talaga pag nagbabasa ka ng Bible, tapos bukas ang FB mo. Minsan na, sabi nga, when you read the Bible, please, patay ang TV, patay ang FB. Why? Kasi kung minsan na didistract ka eh. At ang nakakabigla, kapag ikaw ay na-distract, ibig sabihin na tanggal yung attention mo sa pagbabasa ng Bible, magugulat ka. 20 minutes na ang dumaan kagad. 30 minutes na kagad. 1 oras na kagad. Yes, sa browsing pa lamang na mga gusto mong tingnan, panoorin sa internet, aabot ka ng oras. Pero pagdating sa Word of God, paspasan, no, madalian, at kuminsan hindi faithfully. Kaya talagang dapat ingatan ninyo ang inyong sarili. No? Kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible, automatic, madali tayong malilinlang ng kaaway. Iniisip natin na alam natin ang lahat ng bagay at nauunawaan natin. Hindi porke ikaw ay leader, wala ka nang dapat matutunan. No. Kung tumigil ka na matuto, then tumigil ka na maging leader. Kung tumigil ka na mag-aral ng salita ng Diyos, tumigil ka na maging lingkod ng Panginoon. Kung tumigil ka na nasa liksikin ng kalooban ng Diyos, then tumigil ka na nga na sa pagpapasakop sa Panginoon. Sapagkat sabi nga natin, ulitin ko, sabi ng Panginoon sa krus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya lahat ng pagkakamali na nagagawa natin ay bunga ng kakulangan ng kaalaman. At patuloy tayong naliligaw na engganyo ng kaaway. Nanghihinayang tayo sa mga oras na ginugugol ng lahat ng maging kabataan sa tinatawag nating social media, kasama ng mga gadgets. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Sapagkat sabi nga natin, ang gawain ng Panginoon na pinipilit nating i-contain sa 2 oras ay sabi nga natin kinaiinipan. Samantalang ang panonood ng mga telenovela na halos ikawala na ng pagtulog, kasama na rin ang paglalaro ng mga gadget na halos maghapon, no? Halos mamagana ang kamay, mga mata ng mga kabataan natin. Pero pagdating sa Lord, pagdating sa prayer meeting, hindi makadalo. Hindi nyo nga mapaupo at papakinig ng salita ng Diyos. Anong sinasabi dito? Ingatan nyo ang inyong sarili. Totoo po ba? O hindi? May panahon sa barkada, may panahon sa mga kasama, sa iba. Pakipagkwentuhan, sabi nga, yung nauso ngayon yung mga marites, ano yun, marites, ano latest, no? So, kung hindi chismis ang hanapin, makikibalita ng update. So, kakalungkot. The enemy seems successful in stealing our time. Talagang grabe, ninanakaw ng kaaway ang ating oras. So, ang sabi dito, ingatan nyo ang inyong sarili, no? Tayo po'y lumakad sa Espiritu. Dapat naiintindihan natin kung ano ang dapat alay natin, ibigay natin sa ating Diyos. Ilang oras ng buhay ng araw natin ang dapat ialay sa Diyos. Ilang porsyento ng ating lakas ang dapat italaga natin. Sabi nga natin mga kapatid, kung tayo nabubuhay ng may layunin ayon sa kalooban ng Diyos, ilang oras o minutong binibigay natin para maisakatuparan ito. So brothers and sisters, walk in the Spirit. Kaya nga sabi nga, ingatan niyo ang inyong sarili. Sabi nga dito, 3 things to die daily. Ibig sabihin, kailangan mamatay ito sa ating katawan. Number 1, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kung naalala nyo at naintindihan nyo, ito ang 3 dahilan kung bakit si Eva ay nalaglag sa katusuhan ng demonyo. So ito rin ang maglalaglag sa atin, no? Pastor, sabi mo hindi mawawala ang kaligtasan. Tama, no? Hindi mawawala ang kaligtasan, but sabi nga natin, we are Christian not because of what we say, but because of God's grace and through faith. Ang faith, mga kapatid,
is not only a word, but an action, an act of obedience. So, work, yung tinatawag nating work of righteousness is the result of our faith. Kung tayo may pananalig, tayo may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa kaligtasan, kundi dahil sa pananalig natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and lust. No? Hindi ko alam kung ilan ang nagbubukas pa ng Bible daily. No? Iba pa ho yung daily devotion. Sabi nga, the war for the mind and body, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Sasabihin ko sa inyo, lahat ng nakikita natin sa sanlibutan ay magwawakas. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi. Kasama nito ang mga tao na nagsasagawa nito, yung kalooban ng Diyos. So right now, hallelujah, is what you're doing, the will of God. No? Sabi nga natin, God expects spiritual fruit, not religious nuts, no? Sapagkat minsan sabi nga natin, ang problema, no? May mga grupo na nagiging palalo, mayabang sa kanilang spiritual achievement. Pinagmamalaki nila. Hindi ganyan ang turo. I believe, sabi nga bilang guro, ang pinaka number one epekto ng pagkatuto or learning ng tao ay ang unang action, humility. Because as you learn, kapag natuto ka, nare-realize mo na merong pinanggalingan ang mga kaalaman na natutunan natin. At yun ay ang Diyos. And every time you learn, nakikita mo na marami ka pang dapat matutunan. Okay? So praise God, hallelujah. Tuloy natin. So, ang laban dito, we can identify the wolves, no? Sa tinatawag natin, what driven them, no? Ito yung tinatawag nating flesh versus spirit. Kahit ang church is a spiritual place, minsan, napangungunahan pa rin ito ng laman, no? So, never forget na tayo ay sabi nga natin, ang namumuhay sa Espiritu ay may bunga ng Espiritu. Samantalang ang namumuhay sa laman ay namumuhay at patungo sa kapahamakan. Seeing the difference, no? So, tingnan niyo po mabuti ang gawain o ang bunga ng Espiritu at ang bunga ng tinatawag nating laman sa ating buhay. So what brings us closer to the Lord is the Holy Spirit, and what keep us from serving the Lord are the works of the flesh. Hindi po magkasundo iyan. Yan po ay laging magkasalungat, nagkokontrahan. Sabi dito, Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Sabi nga natin, to kill the flesh in our body, siyempre, i-deny mo siya, no? To deny the flesh is to go on spiritual. To draw nearer to the Lord, to worship Him, to pray, to read His Bible, and to reach out. Hindi ho pwedeng puro prayer, puro worship, walang paghayo, mga kapatid. Hallelujah. So ulitin ko, pinapaalala sa atin, mga kapatid, ingatan nyo ang inyong sarili. Ikalawa, ingatan nyo ang lahat ng kabilang sa kawan. Okay? So we are talking about our brothers and sisters. Mga spiritual babies sa pinangangalagaan, mga bago sa pananampalataya. So, una, sinabi ni Pablo, ingatan nyo ang inyong sarili, kayong mga manggagawa ng Panginoon, kayong mga elders, kayong mga teachers, ingatan nyo ang inyong sarili. At ikalawa, ingatan nyo ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat I exist for the purpose ng pagngangalaga sa mga kaluluwa na dinadala ng Diyos sa gawain. So kapatid, nagtuturo kayo hindi para matuto kayo. Nagtuturo kayo sapagkat ito ay binabahagi nyo sa mga kaluluwa na nais lumalim at lumago sa Panginoon. So hindi pwede na natututo ka and then wala
wala kang binabaginan ng mga bagay na natutunan mo at sinasagawa mo sa iyong buhay. Mga guro, kung kayo ay nasa pulpito, wala kayong maaaring ibahagi maliban sa mga bagay na natutunan nyo mula sa salita ng Diyos. Sabi dito, ingatan niyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Why? Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. So we are accountable, we are responsible. No? Kaya nga maging maingat tayo sa pagsasalita. Nga kapatid, let our words be seasoned with salt, hindi insulto, no? Hindi kawalan ng respeto. Kung minsan sabi nga natin, we have been too judgmental, na ang turing natin, mas talo pa natin ang Panginoon. Kapag alam natin ang tao nagkasala, parang nandun yung pagkamuhi natin. Do not focus on the person. Sabi nga natin, we must hate the sin, expel sin, but God loves the sinner. Hello, tandaan niyo po, mga kapatid. Magalit tayo in a way ng response natin sa kasalanan, but never to despise our brothers and sisters. Kung paanong ikaw at ako ay nangangailangan din ng kaligtasan, sila rin ay nangangailangan ng pagkalaya sa mga tanikala ng kaaway. Hello. Do not be satisfied that you are saved, sapagkat ang bunga ng kaligtasan ay ang ibahagi ito sa iba. You will never be silent. You will never be completely indifferent kapag naranasan mong kaligtasan ng Diyos. Why? Pag nalaman mo ito, na naisin mo, kasama ng iyong pamilya, kasama ng iyong mga mahal sa buhay, kasama ng mga kaibigan mo, maranasan din nila ang pinagdanas sa inyo ng ating Diyos. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Ingat tayo. Anong ginagawa mo? Anong kumukuha ng oras mo? Pastor, nagtatrabaho naman ako. Walang problema yon. Trabaho yan eh. Kung ang trabaho ay 8 hours, 24 minus 8, nako, ilang oras na nawala. Ilang kaya doon kay Lord? Hindi pa kasama panonood ng TV, panonood ng pelikula, paglalaro ng gadget. No, hello. Bakit kung kailan malapit na dumating si Lord, saka tayo naaantala ng mga bagay na ito? Meron nga tayong kapatiran, nag-confess na masyado siyang nahalina ng mga Korean novelas. No? Kaya baka mamaya magbago na pangalan ni Jesus, maging Koreano na. Okay? Next, pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos. No? So sabi nga natin mga kapatid, pangalagaan natin, paalalahanan natin, turuan natin. Dalawang klase ng tao ang dapat nating bantayan within the church. And we can know them, we can discern them. Katulad nga ng sinabi ni Ate Che nung Sunday, yung discerning natin sa tao. Okay? So, ano yan? Number 1, yung asong lobo, yung wild dogs. And then, yung mga asong lobo na nakasuot o in disguise of a sheep. Ibig sabihin, naka-costume siya na katulad na tupa. So, ito'y isang ito'y mga tao na ang layunin ay guluhin ang gawain ng Panginoon. Ito ang maaring magtanggal sa atin o maka-impluwensya sa atin. No? So sabi nga natin, the devil scheme is not only to attack us directly, frontal attack, but also he can attack us, no, indirectly, lalo na. No? Isa sa pinakamatinding kasinungalingan ng diablo ay yung sabihin niya na hindi siya nag-exist. Walang diablo. Okay? So, sabi dito, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, never I, no? Minsan na siguro, hanggang burger lang ako. Pero other than that, hindi po natin minamanipulate ang bawat isa, no? Hindi po namin kayo ginagamit personally. O kaya, wag niyo po sasabihin si pastor ay malapit sa mayaman.
at walang panahon sa mahirap. No, amen. Samahan niyo ako sa mga lakad ko para maintindihan niyo, hindi ganun kadali ang paghayo at pagpapayag ng mabuting balita ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya sabi dito, alam ko pag-alis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo ililitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Ito yung mga taong magsasuggest ng mga bagay na hindi biblikal o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung mag-i-encourage sa atin para hindi natin magampanan ang kalooban ng Diyos. Never forget, ang JOP Ministry ay nag-e-exist para ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Itong mga mabuting balita ng kaligtasan, itong mga salita ng Diyos na maaari natin gamitin sa ating buhay, isabuhay, at mararanasan natin ang bunga ng pagsunod. Hallelujah. So hindi ito magtuturo sa atin ng kamalian at magdadala sa ating sa kadiliman, bagkus i-expose ng salita ng Diyos ang katotohanan at ang mga kasinungalingan na nasa ating puso at ating isipan. So kapatid, talagang peste ito. No? Kaya nga nalulungkot din tayo, maging maingat tayo. Kaya nga minsan nakaranas tayo ng hindi magandang karanasan sa gawain ng Panginoon. No? Nakakalungkot. Nakakalungkot po yung mga bagay na yan, na may mga tao na sa halip magpahayag ng mabuting balita ay nagawa nilang siraan ang gawain natin. Siraan ang pastor, no? Magkalat ng mga kasinungalingan. Hindi po ako magbibigay ng panahon para sa mga ganyang kasinungalingan. Alam niyo po ang paglilingkod na ginagawa natin. Hallelujah. Habang tayo ay sinisiraan ng mga dati nating kasama, tuloy-tuloy naman tayo. Sabi nga natin, tingnan na lang kung ano ang ginagawa natin at tingnan nyo kung anong ginagawa nila. At hanggat maaari, iwasan nyo ang mga taong ito. Okay? No? So sabi nga natin, humiwalay sila dahil sabi nga natin, sa kung ano man ang dahilan. Kapatid, samantalang ang Panginoon ay pinag-iisa tayo sa Espiritu, hindi naman dapat siguro gawain ng tao na pagwatak-watakin ang mga anak ng Diyos. Hello? Kaya sabi nga, tawag natin dito salot talaga, peste, pasensya. No? Nagdadala ito ng doubt, nagdadala ito ng confusion sa loob ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga taong ito. These are leaders. Huwag po kayong mag-alala, binabantayan natin yan. Tinitingnan natin yan. Makikita niyo naman sila through the message. Makikita mo sila sa pamagitan ng kanilang buhay. No? At ikalawa, mapapansin niyo, hindi sila nakikiayon. Humihiwalay sila at naghihikayat ng iba para sumunod sa kanila. That is the sign of these wolves. Ingat tayo mga kapatid. No? Kaya mag-ingat po tayo. Ang buhay ng pastor ay hindi dapat pag-usapan sa isang usapan na wala siya. No? Ibig sabihin, ang pag-usapan natin ay si Kristo at ang kanyang salita. No? Kung meron kayong problema sa inyong mga pastor at leaders ng church, kausapin nyo sa maayos, may respeto at paggalang. Hindi yung, sabi nga natin kapatid, hindi po biro ang maging lingkod ng Panginoon. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Ang dami nating mga kapatiran noon. Kung makikita nyo yung ating mga retreat, no, napakasarap magpuri ng may pagmamahalan at pagkakaisa. Pero nakalulungkot dahil may mga masasamang asong gubat na nagkalat ng mga maling impormasyon. Kaya ang mga taong ito ay nawala sa ating gawain. Huwag niyong iisipin, mga kapatid, na nawala sila dahil hindi sila nasunod sa mga suggestion nila. Nawala sila sapagkat tunay nga hindi ang kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa. Gaya ng pamanhid ko sa inyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang yaon. Mga kapatid,
walang masama na makinig tayo ng aral ng ibang gawain. Pero sana maintindihan natin na ang bawat gawain ng Panginoon ay merong specific na layunin. Hello? May mga gawain, no, na nagpo-focus sa isang layunin ng kanilang gawain. Nakakalungkot na may mga simbahan ngayon, instead of sharing the Word of God to those people who still not heard the Word of God, yung di pa nakaririnig, ang binibigyan nila ng pansin ay yung mga gawain at yung mga membro ng gawain ito. Even in our gawain sa Masbate, no? Na may mga simbahan doon na bigla na lang pumasok at sa halip na mangaral na salita ng Diyos sa buong barangay ng Bonbon, minabuti pa nilang agawin ang mga miyembro ng gawain doon. If this is the will of God, hindi po ito ang pamamaraan ng Panginoon. Hello? Kaya kapatid, hindi niyo ako masisisi kung bakit kinakailangan natin magbisyon, sapagkat katulad dito, kailangan mapaalalahanan din ang mga kapatid natin sa mga tinatawag natin asunggubat ng layunin ay manggulo sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, pagsabihan mo rin sila na wag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at di matapos-tapos sa talaan ng mga angkan. Iti pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamagitan ng pananampalataya. So, number 2, they are speaker of twisted truths. Mga katuruan na maaring totoo pero not completely true. Ito yung twisted truth. Yung tinitwist nila ang salita ng Diyos para sa sarili nila, hindi ayon sa kanila naman ang salita ng Diyos. No, dinajustify nila, for my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Imagine, magpo-focus sila sa riches and glory of God. So sasabihin nila, napakayaman ng Diyos, grabe. Siya ang may-ari ng langit at lupa. So marapat lamang na ang tatanggapin mo ay ang kayamanan ng Diyos. Grabe, no? Pero kung babasahin mo po, kapatid, ang pinag-uusapan dyan, that my God shall supply all your needs according to His riches and glory, makikita nyo ang pangakong ito ay para sa mga taong nagpapatuloy magpahayag ng mabuting balita. That God along the way will provide para mag-push, mag-forward ang ministeryo ng mabuting balita. Yun na. Nakakalungkot tayo that instead of soul winning, maraming gawain. Hindi ko po, sinasabi ko sa inyo kapatid, kung anong bunga ng gawain ito, yun ang kanilang hinahabol. Kaya nga maraming churches sa Amerika at sa Singapore, sa ibang bansa, ang nasisira sa gobyerno. Why? Nagtataka ang gobyerno bakit pumapasok ang napakalaking bulto ng pera. Nagagamit talaga ang mga gawain ni Lord. No? So, yung mga ibang gawain, no, nasalip na sa Panginoon, samantalang tayo ay nakikiusap, suportahan natin ang mission. No? Hindi naman pwede sabihin sa driver ng bus, misyonero po ako, pwede libre. No? Sabi nga natin, libre ang kaligtasan, pero ang paghayo ay magastos po. So we need your support, no? Hindi para yumamang kayo, kundi para maisakatuparan natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi dito, mula na rin sa inyo ililitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Ano ang pinakasentro ng mga taong ito? Ito ay nakatutok lamang sa sarili nila. Sarili nilang kaisipan, sarili nilang panukala para sa kabutihan nila. Okay? When you become selfish, it only means one thing. Kasama ka na sa mga taong ito. Kung dumalo ka sa gawain para pagalingin ka, tapos paggaling mo, babay na sa gawain, Lord, kapatid, akala mo, tapos na ang Panginoon. No. Ibig sabihin,
The Lord use the situation in your life to remind you of the truth, to live by the truth. But sometimes, pagkatapos ating maging malaya na, magaling na sa sakit, wala na tayong panahon. Manalangin at magbasa ng kanyang salita. At ang nakakalungkot, these people are giving ideas sa church na malayo sa kanyang mandato, kalooban ng Diyos. It is not our priority to have a building, a church building, sapagkat ang layunin ng gawain ay magpahayag. Kung ang resources sa church ay mapupunta sa ating gusali, we defeat the purpose of our calling. And we become unfaithful in handling the resources of God. Sino bang ayaw magkaroon ng church? Sino bang ayaw magkaroon ng sariling lupa at mapatayuan ng simbahan? Pero kapatid, unahin muna natin ang kalooban ng Diyos kesa ang gusto ng ating katawan. Amen? Ito ang dahilan kaya marami napapahamak. Para sa akin to, para sa kabutihan ko ito, para sa amin to. No, puro ako, kapatid. Wala akong pakialam sa iba, sa akin ito. So brothers and sisters, hallelujah. Nawa kapatid, hindi pa hindi kambing, kundi mga tupa ang dapat makita sa inyo. Mga tupa na handang magtiwala at magpaalaga sa ating Diyos. Matthew 11:8, ano nga ba ang ibig niyo makita? Isang taong may maringal na kasuotan, ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. So minsan talaga sa totoo lang, na makausap ko yung mga guro, dati kong guro sa Pasay City West, sa diretsahan na nalungkot ako nang sinabi nila, di ba mga pastor ay mayaman? So nalungkot ako sapagkat napakamali ng kanilang pagkakilala sa mga lingkod ng Diyos. At di natin masisisi na may mga tao talaga na pinatatakbo ng kayamanan ng mundong ito. Kapatid, the principle of rebellion is I will have my own way. Sa halip pagpasakop sa kalooban ng Diyos, gusto niya siya ang masunod. Sa halip na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang church ay isang gawain na binigay ng Diyos para magsilbing gabay natin. Meron po kami accountability, meron kaming responsibility. Meron din kayong accountability and responsibility to your church. We exist for the purpose of the others, for the good of the others. Nag-i-exist kayo for the good of the church, for the needs of the church. So we all exist for the purpose of God, to give glory and to bring the gospel to the very ends of the world. Ang support nyo at ang support ng church, ang kailangan natin upang magawa natin ang kalooban ng Diyos sa tulong niya. Pero may mga tao na taliwas ang kanilang tinuturo. Mag-ingat tayo sa mga taong ito. Ito yung mga tao na kahit merong gawain, wala silang loyalty sa gawain ng Panginoon. Pastor, loyalty ang pinag-uusapan, no? Family, may loyalty tayo sa family. Ibig sabihin, iba yung loyalty mo sa family. I believe the church is the family na binigay sa atin ni Lord. Kung ang JOP, merong JOP, Meditan family, merong Aquino family, merong Nolasco, Morales family, kapatid, no? So yung loyalty mo sa mga mahal mo sa buhay, no? Tama 'yon. Ganun din sa church. Pero ang purpose natin ay hindi para sa sarili natin, para sa iba. We are a church, sabi nga, our purpose is to reach out and take care of the sheep na binigay ni Lord sa atin. Sabi nga dito ni Samuel kay Saul, obedience is better than sacrifice. Akala mo ba higit na magustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Gising kapatid, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Hallelujah. Nang panahon yon, walang hari ang Israel, kaya malayang nagagawa ni numan
ang kanyang maibigan. Without authority, without submission, merong tinatawag nating chaos. Chaos, ibig sabihin kaguluhan. No? O sabi nga, everyone is on his own. No? Kaya sabi nga, magulo ang mundo. Iniisip niya, ang bagay na gusto niya ay kanya kahit pag-aari ng iba. No? Katulad na lang isang snatcher na nagnakaw dahil gusto lamang niya na magkaroon ng handa sa birthday niya kahit nakasakit siya. No? Hindi po ma-justify yung kanyang ginawa. Another thing, katulad ng isang karnaper na nakapagnakaw ng marami sasakyan, nang hinuli, ang sabi niya, kaya lang siya nagnakaw para iba-iba daw ang kanilang sasakyan. Napakababaw, pero kung minsan nakapapatay sila ng tao. Kakalungkot. Ganyan ang pangangatwiran ng tao ngayon. So, si Kristo Jesus sa ating Panginoon ang ipangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sabi nga dito, sapagkat walang sinisikap ang iba, kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Jesu Kristo. Okay? So, who is the center of your life? At ano ang focus ng hindi po tayo pinatitigil sa trabaho. Hindi tayo pinagre-resign. Pero sabi nga natin, the very purpose of the work ay magamit natin sa pangangailangan natin at sa pagtulong sa iba. Kasama na sa pagtulong sa iba, ang pagsuporta sa gawain upang makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So tuloy natin yan mga kapatid. Tomorrow, mahaba-haba ito. Abutin pa ito ng katapusan, last week of November. But let's pray. No, magising po tayo. Kapatid, ilagay mo sa comment section, gising. Gising. Na baka mamaya, masyado ka ng abala, hindi sa Panginoon, kundi sa sanlibutang ito. When you are struggling in this world, instead of following God's will, naku po, kakatakot ka. Amen? God bless you. Pagpalain tayo ng ating Diyos.